False testimony favorable to the defendant. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about false testimony favorable to the defendant. Kung naaalala nyo pa mga kaibigan, ang naging topic natin nitong nakaraang episode ay tungkol sa false testimony, penalties at mga elements nito. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga false testimony na sumasang-ayon sa side ng isang defendant. Ayon sa Republic Act 10951, Section 31, the revision of Article 181 of the Revised Penal Code of the Philippines ay ganito po ang sinasabi. Ang sino mang magbibigay ng mga maling pahayag na pabor o sang-ayon sa isang defendant sa isang criminal case ay nararapat maparusahan sa ilalim ng arresto mayor in its maximum period at prison correctional naman in its minimum period at magmulta ng hindi hihigit sa 200,000 pesos kung ang krimen ay nasa linya ng afflictive penalty at arresto mayor naman sa iba pang mga kaso. Merong tatlong elements ang false testimony na pabor sa defendant at ito ay ang mga sumusunod. Number 1. A person gives a false testimony. Number 2. The testimony is favor the defendant, and number 3. It is in criminal case. Anyways, let's make an example. So for example, nakita ni Eloy ang kaibigan niyang si Natoy at Herman, ngunit habang naglalakad silang dalawa ay biglang bumunot ng patalim si Herman at pinagsasaksak nito si Natoy hanggang sa bawian ito ng buhay. Ngayon at the trial ang nag-iisang nakakita sa krimen ay si Eloy, ngunit siya ay nag-testify na hindi si Herman ang pumatay kay Natoy. Question. Ang mga sinabi ba ni Eloy ay favorable to the defendant na si Herman? Ang sagot is yes. Next question. May nangyari bang false testimony sa trial? Ang sagot is yes. And last, ito ba ay dinidinig bilang isang criminal case? Ang sagot is yes. Ngayon ano naman ang pinagkaiba ng Article 180 at ng Article 181? Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ang Article 180 ay mga false testimony na against sa defendant, samantalang ang Article 181 naman ay favorable to the defendant. Pero kahit na ang Article 181 ay favorable to the accused, ay hindi pa rin ito kapakinabangan para sa isang accused. Anyways, the court decision will not affected about this if the false testimony favorable to the defendant was given. Pero bakit? Because if the witness is intentionally testify in favor to the accused, it is enough and clear by the presence in court. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa false testimony, favorable to the defendant, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.